Magandang araw! Ako po, si Ginang Ruby Claire B. Lictawa, ang naatasan upang ilahad sa inyo ang patungkol sa paksang ponolohiya. Ang Filipino, tulad ng alinmang wika sa daigdig, ay binubuo ng mga tunog. Sisimulan natin ang pag-aaral sa Filipino sa pamamagitan ng pag-aaral sa mga tunog na bumubuo rito. Ano pat magiging madali at malinaw ang pag-aaral sa alinmang bahagi o antas ng Filipino kung magkakaroon muna tayo ng sandigang kaalaman sa ponolohiya o palatunugan nito. Ang pag-aaral sa mahalagang tunog ng wika na nagbibigay kahulugan sa pagbigkas ng salita o nagbibigay ng pagbabago sa kahulugan ng mga salita ay tinatawag na ponolohiya o palatunugan. Ang tawag sa tunog na may kahulugan din pero pinakamaliit na bahagi ng wika ay ponema. May 21 ponema ng wikang Pilipino, 16 ang katinig at 5 naman ang patinig. Ang mga katinig sa Pilipino ay ang sumusunod: BKD, GH, LM, NNG, PRST, W, Y. Ang mga patinig naman ay ang A, E, I, O, U. Sapagkat consistent ang palabaybayang Filipino na ang ibig sabihin ay may isa sa isang pagtutumbasan ng ponema at ang letra o titik na kumakatawan dito, lahat ng simbolong ginagamit upang magrepresenta ng ponema ay siya na rin ginagamit ng mga letra sa palabaybayan. Ang patinig ay itinuturing na siyang pinakatampok o pinakaprominenteng bahagi ng pantig. Walang pantig sa Filipino na walang patinig. Ang mga patinig ng Filipino ay maiaayos din sa chart ayon naman sa kung aling bahagi ng dila ang gumagana sa pagbigkas ng isang patinig: unahan, sentral, likod. At kung ano ang posisyon ng nasabing bahagi sa pagbigkas: mataas, nasa gitna, o mababa. Ang ay, halimbawa, itinatawag na mataas, harap, sapagkat kapag binigkas ito, ang harap na bahagi ng dila ang gumagana nakaraniway, umaarko ng pataas. Sa pagbigkas ng mga ponemang patinig, may pagkakataon na nagpapalitan ng ponemang I ng I at ang O ng U, subalit hindi nagbabago ang kahulugan ng salita. Mga halimbawa: bibe, bibi, babae, babai, doon, duon, noon, noon. Subalit may pagkakataon na kapag napapalitan ng I ng I at ang O ng U, nagbabago ang kahulugan ng salita. Kapag naganap ang pagpapalit at pagbabago ng kahulugan, ang I ng I at ang O ng U ay dalawang magkahiwalay o magkaibang ponema na. Halimbawa, tela, sa Ingles cloth; tila, sa Ingles seemingly. Mga ponemang katinig. Ang ponemang katinig ay maiaayos sa tagpuan, bigkasan at paraan ng pagbigkas, at kung may tinig at walang tinig ng pagbigkas sa mga ito, katulad ng makikita sa chart. Sa makatuwid sa pagsasalita, ang paglikha ng ponema ay mailalarawan sa tagpuan, bigkasan o punto ng artikulasyon at paraan ng pagbigkas, artikulasyon. Tagpuan o punto ng artikulasyon. Maglalarawan ito kung saan bahagi ng bibig nagaganap ang pagpapalabas ng hangin sa pagbigkas ng isang katinig o sa pagbuo ng tunog. May 7 punto ng artikulasyon.
Letter A, panlabi. Ang ibabang labi at labing itaas ay naglalapat. Ginagamit ang mga labi sa pagbigkas ng katinig. P, B, M, W. Letter B, pangngipin. Ang dulo ng dila ay dumidikit sa loob o sa likod ng ngiping itaas. T, D, N. Letter C, panggilagid. Ang punong gilagid ay nilalapitan o dinidiitan ng ibabaw ng dulong dila. SLR. Pakatal, pangngalangala. Dumidiit sa matigas na bahagi ng ngalangala ang ibabaw ng punong dila. Y. Velar, pangalangala. Ang velum o malambot na bahagi ng ngalangala ay dinidiitan ng ibabaw ng punong dila. K, G, N, G. Panlalamunan. Ang pagitan ng dalawang babagtingang tinig na tinatawag na glottis ay bahagyang nakabukas upang ang hangin sa lalamunan ay makadaan. H. Glottal. Ang pressure ng papalabas na hangin o hininga ay nahaharang sa pamamagitan ng pagdidiit ng mga babagtingang tinig at ang nalilikha ay paimpit o sutsot na tunog. Tandang pananong. Paraan ng artikulasyon o paraan ng pagbigkas. Inilalarawan kung papaano gumagana ang ginagamit ng mga bahagi ng organong pagbigkas sa sangkap sa pagsasalita. Sa pagbigkas ng mga katinig, inilalarawan din ito kung paano pinalalabas ang hangin hininga sa mga resonador. Sa makatuwid, ang paraan ng artikulasyon o pagbigkas ay tumutukoy sa paraan ng pagpapalabas ng hangin sa bibig o sa ilong na siyang ginagamit sa paglikha ng tunog. Ang paraan ng artikulasyon o paraan ng pagbigkas ay mapapangkat sa 6 gaya ng mga sumusunod. Letter A, pasara. Hinaharangan ang daanan ng hangin. P, T, K, tandang pananong. B, D, G. Letter B, pailong. Nahaharang ang hangin na dapat ay sa bibig lumalabas dahil sa pagtikom ng mga labi, pagtukod ng dulong dila sa itaas ng mga ngipin, o kaya ay dahil sa pagbaba ng malambot ng alangala. Ang nangyayari ay hindi sa bibig lumalabas ang hangin kundi sa ilong. Mga halimbawa, M, N, N, G. Letter C, pasutsot. Sa makipot na pagitan ng dila at ng ngalangala o kaya ay ng mga babagtingang tinig, lumalabas ang hangin. Halimbawa, S, H. Letter D, pagilid. Dahil sa ang dulong dila ay nakadikit sa punong gilagid, sa mga gilid ng dila lumalabas ang hangin. Halimbawa, L. Letter E, pakatal. Dahil sa ang dulo ng nakaangkong dila ay pumapalag ang hangin sa loob ng bibig, iba-iba ang direksyon at ito ay nahaharang. Halimbawa, R. F, malapatinig. Kapag malapatinig ang ponema, ang galaw ng labi o dila ay mula sa isang posisyon patungo sa ibang posisyon. W, Y. Dahil sa modernisasyon ng wikang Pilipino, malaya nang nakakapasok ang mga salitang katutubo at banyaga sa wikang ito, bunga ng malawakang panghihiram ng salita. Ayon sa ilang dalubwika, ang dating bilang ng mga ponemang Pilipino ay nadagdagan na nga ng 7 bagong ponema. Ang 7 hiram na letra ay ang mga sumusunod: C, F, J, N, Q, V, X, Z.
Ngayon ay dumako na tayo sa mga diptonggo. Ang mga diptonggo ng Filipino ay iu, i, a, ay, aw, oy, at uy. Alinmang patinig na sinusundan ng malapatinig na y o w sa loob ng isang pantig ay tinuturing na isang diptonggo. Ngunit kapag ang y o w ay napapagitan sa dalawang patinig, ito ay napapasama na sa sumusunod na patinig, kaya't hindi na maituturing na diptonggo. Ang iw, halimbawa sa aliw, ay diptonggo. Ngunit sa aliwan ay hindi na ito maituturing na isang diptonggo sapagkat ang w ay napagitan na sa dalawang patinig. Ang magiging pagpapantig sa aliwan ay aliwan at hindi aliw-an. Narito ang ilang halimbawa ng diptonggo sa Filipino. Pansinin na ang mga italisadong titik ay ang mga diptonggo. Giliw, kami, dinaglat na kami at ay, reyna, kalabaw. Ang a sa kami ayaw tanggapin ng iba bilang diptonggo, sa katwirang dinaglat lamang daw ang ay at ikinabit pagkatapos sa kami. Papaano raw ang kudlit? Linawin natin hindi binibigkas ang kudlit, na ang ating pinag-uusapan ay bigkas at hindi bantas. Pansinin na ang magiging transkripsyon ng kami ay kami. Dito ay litaw na litaw ang diptonggong i. Kung may salita tayong maibibigay upang lumitaw ang el, o, at o, may pagdadaglat ng naganap o wala, tatanggapin nating diptonggo ang mga ito. Para mas lubusang maunawaan pa ang patungkol sa diptonggo, ay panoorin natin ang sumusunod na video. Gaya ng W, Y, R, L, S. Kung ang ikalawang ponemang katinig ay W o Y, ang una ay maaring alinman sa mga sumusunod na ponemang katinig. P, T, K, B, D, G, M, N, L,
R, S, H. Kung ang ikalawang ponemang katinig ay R, ang unang ponemang katinig ay maaaring alinman sa mga sumusunod: P, T, K, B, D, G. Kung ang pangalawang ponemang katinig ay L, ang una ay maaaring alinman sa P, K, B, G. At kung ang pangalawang ponemang katinig ay S, isa lamang ang maaaring itambal dito. Ito ay ang T. Ang mga halimbawa ng cluster ay ang mga sumusunod. Pansinin na ang dalawang italisadong letra ay ang halimbawa ng cluster, tulad ng pwede, preno, plano, tsinelas, klase. Tungkol naman sa mga cluster sa posisyong pinal ng pantig, tinatanggap na rin ang mga ito dahil nga sa mga salitang hiram sa Ingles. Narito ang mga halimbawa nito. Pansinin muli ang cluster ay ang dalawang italisadong letra, gaya ng Scout, Stripe, Card, Park, Desk. Sa makatwid, ang pares ng salita na magkaiba ng kahulugan ngunit magkatulad sa bigkas, maliban sa isang ponema sa magkatulad na posisyon ay tinatawag na pares minimal. Karaniwang ginagamit ang pares minimal sa pagpapakita ng pagkakaiba ng mga tunog ng magkakahawig ngunit magkakaibang ponema. Kung gagamiting halimbawa ang mga ponemang P at B ng Filipino, makikita ang dalawang ponemang ito ay magkatulad sa punto ng artikulasyon sapagkat kapwa labial o panlabi. Magkatulad din ang mga ito sa paraan ng artikulasyon sapagkat kapwa stop o pasara. Ngunit ang P ay binibigkas ng walang tinig, samantalang ang B ay mayroon. Dahil sa pagkakaibang ito, ang kahulugan ng isang salita ay nababago sa sandaling ang isa ay ipalit sa isa. Ang salitang pala sa Ingles ay shovel, halimbawa ay magbabago ng kahulugan sa sandaling ang P ay palitan ng B, bala at bullet sa Ingles. Pansinin ng mga ponemang P at B ay nasa magkatulad na kaligiran. Pala, bala. Nasa magkatulad na kaligiran ang P at B sapagkat magkatulad ang kanilang kinalalagyan. Kapwa nasa posisyong inisyal na kung aalisin ang P at B sa mga salitang pala at bala, ang matitira ay dalawang anyong magkatulad, ala at ala. Ano ang ibig sabihin nito? Magkatulad ang kaligiran ng P at B. Sa ganitong kalagayan ay masasabi natin na ang pagkakaiba sa kahulugan ng pala at bala ay dahil sa mga ponemang P at B at hindi dahil sa alinmang tunog sa dalawang salita. Kung gayon, ang P at B ay masasabing magkaibang ponema sa Filipino sapagkat kapag inilagay sa magkatulad na kaligiran na tulad nga ng pala at bala, nagiging magkaiba ang kahulugan ng dalawang salita. Tingnan naman natin ang halimbawang pala-alab. Nasa magkatulad na kaligiran ba ang P at B? Wala, sapagkat ang P ay nasa posisyong inisyal ng salita, samantalang ang B naman ay nasa posisyong pinal. Sa makatwid, hindi magagamit ang pala, alab na halimbawa upang ipakita na ang P at B ay magkaibang ponema. Sa halimbawa namang kape, cafe, ay nasa magkatulad na kaligiran ang P at F. Ngunit hindi natin masasabi magkaibang ponema ang mga ito sapagkat hindi nakapagpapabago ang mga ito sa kahulugan ng salita, magkatulad ng kahulugan ng kape at cafe. Sa makatwid, ang F ay hindi pa maituturing na ponema sa Filipino. Sa Ingles ay malinaw na magkaibang ponema ang P at F, tulad ng makikita sa mga pares minimal na pin, fin,
pan, fan, past, fast, at iba pa. Narito ang mga sanggunian. Diyan po nagtatapos ang kabuuan patungkol sa paksang ponolohiya o palatunugan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Paalam, hanggang sa muli.